Mahal, ayos ka lang ba talaga rito? Oo naman Abner, bakit ba? Kasi syempre, minsan napapaisip din ako. Nag-iisa ka lang dito. Baka mapano ka. Bakit di ka na lang muna umuwi kila nanay? Ayoko dun. Mabunga nga ang nanay. Para namang hindi mo siya kabisado. Alam ko yun. Pero, pwede bang isang tabi mo muna yun? Nag-aalala ako sa'yo. Lalo na rin sa danteng na yun. Iba yung mga tinginan niya sa'yo eh. Naku Abner, ang sabihin mo, nagseselos ka lang. Sabihin na natin ganun. Pero syempre, nandun pa rin yung pag-aalala. Baka mamaya ano gawin sa'yo nun? Hindi mangyayari yun. Takot lang sa'yo ng mga yun. Alam naman nilang sundalo ka, di ba? Kung sa bagay, tama ka rin dun. Bukas na ba talaga alis mo? Oo, kailangan eh. Pangatlong araw ko na ngayon dito. Madalang umuwi si Abner sa kanila sa Mindoro. Sa loob ng 1 taon, 1 beses lang ito nakakauwi. Dahil ang destino niya sa banda ng Davao. Kilala naman si Abner sa kanila. Kilala itong mabait at matulungin. At higit sa lahat hindi siya abusado. Kahit na ito'y isang sundalo. Hindi man siya abusado at hindi maangas. Kinatatakutan pa rin siya ng maraming tambay sa kanilang baryo. Ano mahal, paalam na. Sige. Basta yung pangako ko sa'yo. Sa susunod na taon, hindi ka natitira dito. Doon na tayo magpapatayo ng bahay sa baryo. Baryo pa rin naman to eh. Ibig ko sabihin yung mas malapit sa mga bahay. Pangako. O sige, aasahan ko yan. Yun ding araw na yon umalis na si Abner. Kailangan na kasi nitong bumalik sa kampo. Hinatid pa nga siya ni Rona sa baryo. Papunta sa sakayan ng tricycle. Ingat ka, alis na ako. O sige. Nung mga oras na yon, yung lalaking taga sa kanila na tatawagin natin sa pangalan na Biboy, nakatingin sa kanya at nakangiti. Nilapitan nun si Rona nang makaalis na yung sinasakyan ni Abner. Rona! Oh, Biboy! Ikaw pala. Kamusta? Parang pakiramdam ko maganda yung ngiti natin ngayon ah. Sa bagay, kakauwi nga lang pala ni Sir. Oo. Kamusta ka naman, B-boy? Ako? Eto. Mahal ka pa rin. Ay naku, B-boy. Sabi ko sa'yo maghanap ka na ng iba. Huwag mo na akong pangarapin pa. Bakit? Masama bang pangarapin yung babaeng gusto ko? Sa totoo lang, marami namang iba dyan eh. Pero syempre, iba ka pa rin, Rona. Naunahan lang ako ni Abner. Ko kasi bagal-bagal mo eh. Parang sinasabi mong may pag-asa pa ako ah. Ay wala ah. Naputol lang ang usapan nila nang mapadaan si Danteng, isang lalaking may magandang pangangatawan, may pera at may barkada. Hoy! Ikaw pala yan, Rona. Nasa lubong ko yung tricycle na sinasakyan ni Abner. Ah, oo. Ano yon? Pabalik na ba yon ng Mindanao? Oh, bakit? At sino naman tong kutong lupan to? Brad. Si Biboy to. Ah, ikaw pala yan, Biboy. Bakit kasi ganyan ang forma mo? Teka. Huwag mo sabihin. Ngayon ka alis lang ni Abner. Susulitin mo na, B-boy. Hindi. Nakikipagkaibigan lang, tsaka dati na kaming magkakilala. B-boy, ito tandaan mo. Ngayong wala na si Abner, akin naman si Rona. Hoy, Danteng.
Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita papatulan. Baka lumuhod ka sa akin. Sa oras na pakitaan kita na kung ano meron ako. At kung anong kaya kong gawin. Kaya kitang alisin doon sa mabahang kubo na yun. Ba't nagtsatsaga ka pa doon? Nandito naman si Danteng. Ewan ko sa'yo. Iniwan na lang ni Rona si Biboy at si Danteng at pumunta ito sa pinakamalapit na talipapa. Sinundan siya doon ni Biboy, hindi para muling makipagkwentuhan. Rona. Ano yun? Ba't ka sumunod dito? Di ko kasi gusto yung narinig ko kay Danteng eh. Bakit? Parang may masamang balak yata sa'yo. Naku, hindi niya magagawa yun. Alam mo namang kinatatakutan dito si Abner. Alam ko yun, pero siyempre, may pera din yung tao. May magandang pangangatawan. Kaya ingat-ingat na lang, Rona. Kung kailangan mo ako, sabihan mo lang ako. Naku, hindi na. Ayoko mag-isip ng kung ano yung asawa ko. Kaya ko naman mag-isa. Sa bagay, siguro naman may gamit na iniwan doon si Abner. Oo, meron, mahaba. Tsaka meron pang mga disabog. Diyan ako bilib sa iyo eh. Sige na, ingat ka na lang. Pag-uwi niya sa kubo niya sa kalagitnaan ng kabukiran, dito ay bumalik na naman ang kalungkutan ni Rona sa pag-iisa sa bahay. Sabi nga nung iba, hindi lang ang lalaki ay may sariling pangangailangan. Ganon din naman ng mga babae, lalo na si Rona. Sa totoo lang kung minsan naiisip niyang paligayahin ang kanyang sarili habang ni-imagine ng asawa. Hindi kasi masyadong makalimutan ni Rona ang nakaraan nila nung araw na umuwi ang asawa nito galing sa Mindanao. Sabi nga, iba pala bumanat ang mga SR. Humiga muna siya sa loob ng kanilang kwarto. Hindi niya namalayan mabilis pala siyang nakatulog ng umagang yun. Nagising siya kalagitnaan na ng araw. Ay, nakatulog pala ako. Maya-maya pa may kumakatok sa kubo niya. Ayaw magsalita noon, kaya't ayaw niyang pagbuksan. Yung kasi ang bilin sa kanya ni Abner. Maya-maya pa kinuha ni Rona yung baril niya sa likod. Ito yung gamit na iniwan ni Abner. Sino ba yan? Kinasa ni Rona yung baril tapos itinutok sa pintuan. Kasabay noon ang pagbubukas niya ng pintuan. Pero laking gulat niya nang makita niya ang pamangkin niya tapos ang nanay niya. O Rona, bakit may dala kang baril? Hala, si Tita Rona namamaril. Akala ko kung sino na eh. Tinatanong kasi kayo kung sino kayo ayaw niyong kumibo. Tita, sumasagot naman kami. Hindi mo lang kami naririnig. Ganun ba? Baka nabibingin na ako. Baka nga. Siya nga pala tita. Nakita namin si Tito Abner kanina, umalis na. Sabi ni Lola bakit di man lang daw dumaan doon sa bahay. Nay, nag-aapura kasi yun. Kahit na ba nag-aapura siya, hindi naman niya tatamang basta na lang dadaanan kami. Nay, yan ba pinunta niyo rito? Hindi naman. Ang ipinunta ko rito, para sabihin siya yung mag-iingat ka. O kaya naman kunin mo na mga gamit mo, doon ka muna sa bahay. Bakit? Hindi ko gusto yung mga narinig ko dyan. Hindi ko sigurado kung haka-haka. Pero mas mainam na yung sigurado. Doon ka na lang sa bahay. Ano ba kasi yun? Tita Rona, narinig namin yung usapan ng mga tao. Sabi raw ni Danteng yung mayabang na may gusto sa'yo. Mamayang gabi daw, gagapangin ka raw dito. Ay nako, ang taong may masamang balak sa kapwa hindi na pinagsasasabi. Malamang baka sinabi nga nila yun pero hindi nila gagawin yun. Tsaka isa pa, para saan pa tong gamit na iniwan sa akin ni Abner kung di ko to gagamitin sa kanila?
Ay nako Rona, baka naman mapano ka niyan. Huwag nang matigas ang ulo. Halika na, kunin mo na mga gamit mo. Hindi nanay, ayoko. Di naman namin napag-usapan ni Abner yan eh. Huwag ka na mag-alala sa akin. Okay lang ako rito. Sigurado ko dyan tita. Baka pagalitan kami ni Tito Abner. Hindi, okay lang. Pagsapit ng dilim, agad na sinarado ni Rona ang pintuan at mga pwedeng daanan. Siya nga pala yung bahay nila ay merong silong. Yung silong na yon iniitlogan ng mga manok, pabo, bibi at silungan ng mga kambing. Kaya't open yun. Bandang 8:00, nagulat na lang si Rona dahil bigla na lang pumiyok ang isang manok na parabang binalian ng leeg. Agad siyang napabangon at gusto niyang silipin kung anong meron sa ilalim. Aba, mukhang may magnanakaw ah. Baka akala nyo, gaganto-ganto lang ako. Misis ako ng sundalo. Baka gusto nyong pagpraktisan ko kayo ngayon. Matapang na wika ni Rona pero parabang walang naririnig ang kung sino man sa ilalim. Maya-maya pa, piyok naman ng kambing ang narinig niya. Tapos may mahinang pag-ungol na akala mo'y ginigilitan. Lumabas si Rona bitbit ang baril na iniwan ni Abner at inilawan yung ilalim. Binilang niya yung manok at kambing. Kumpleto naman at walang namatay. Kaya laking pagtataka ni Rona kung bakit. Babalik na sana siya sa loob ng bahay nang bigla siyang hawakan ng isang lalaki sa likod niya na hindi niya namalayan. Oh, saan ka nang galing? Danteng? Magandang gabi sa'yo, Rona. Anong maganda sa gabi? Bakit ka nandito? Rona, hindi pa naman kayo kasal ni Abner, di ba? Siguro naman meron pang natitirang pagkakataon para kay Danteng. Rona, ipinapangako ko sa'yo, hindi mo na mararanasan pang tumira dito sa mabahong lugar na ito. Hindi ka ba natatakot mag-isa rito? Hindi. Higit sa lahat, masaya dito, malamig. Rona, wala naman akong pakialam eh. Kahit nasabihin, maraming beses nang may nangyari sa inyo ni Abner. Basta ako mahal kita at kaya kong patunayan sa iyo yun. Katunayan, pati nga yung magulang mo dyan sa baryo, kaya ko ring ligawan pag ginusto ko. Rona, huwag ka nang magtsigaron sa Abner na yun. Magkano lang ang sweldo ng sundalo? Tsaka, anong mapapala mo dun? Baka nga, kapag ka nasa ibang destino yun hindi lang ikaw ang babae noon. Hindi totoo yun. Ganoon ang mga sundalo. Baka nakakalimot ka. Anak din ako ng retiradong sundalo at ako'y naging anak niya gawa ng kasalanan. Alam mo naman na hindi ko nanay yung kasama ko sa bahay. Yung tatay mo yun. Ibahin mo si Abner. Talaga nga namang patay na patay ka dyan sa asawa mo, no? O sige, alis na kami Rona. Mag-iingat ka rito. Kasi kanina lang, may nakita akong maligid. Ano? O meron. Siguro yun yung sinisilip mo sa ilalim, no? Narinig ko nga yung kambing tsaka yung manok parang ginigilitan. Kanina nga bago kami dumating, may nakita kaming lalaking tumakbo, galing dyan. Punta roon. Ganun ba? Hindi ba kayo may gawa nun? Aba hindi kararating lang namin. Sige na. Kakahiya naman sa'yo, baka sabihin mong binabastos na kita. Sige, Danteng. Pagkaalis pa lang nila Danteng, nagpunta muna sa CR si Rona. Habang siya'y nasa loob noon, naririnig na naman niya ang mahinang ungol ng kambing. Ay nako, ano ba yun? Muli na naman siyang lumabas bitbit ang flashlight tapos ang baril. Laking gulat niya nang makakita siya ng sigbin.
Hindi man nito kinakagat yung kambing, pero yung anino noon ang pinupunteriya. Ganun kasi ang mga sigbin. Hindi man nila hawakan ng biktima pero sa pamamagitan ng anino, kaya nila itong patayin. Sigbin? Binaril yon ni Rona ng isang beses. Dahilan kung bakit ito mabilis na nagtatakbo. Kaya lang ang tinamaan, yung isa niyang kambing. Kinabukasan sumabog ang balita na yon sa buong baryo. Kaya nga't magang-maga pa lang, nariyan na ang mga tsismoso at tsismosa na may dalang plastik para manghingi ng karne ng kambing. Ay, Rona! Balita ko may pumutok daw dito kagabi pero wala naman na si Abner. Tata Ponsong, ano bang kailangan nyo? Biro lang. Napadaan dito yung isang kapitbukid mo sabi may patay daw na kambing doon nakakwentuhan mo at nabaril mo raw kagabi. Baka naman pwedeng mahingi yung ulo ng kambing. Nako. Sige na. Yung ulo lang naman tsaka marami pang darating dyan. Ikaw din, pag sinumbong ka namin sa mga pulis, baka mamaya arestuin ka kasi hindi ka naman sundalo, hindi ka otorisado magpaputok ng baril. Sige na, Tata Ponsong, kunin mo na. Ayan, ibibigay mo rin naman pala. Pagkatapos kunin ni Tata Ponsong yung ulo ng kambing, nariyan na mga tsismoso at may dala na kanya-kanyang plastik. Pinabayaan na lang ni Rona na pagpira-pirasuhin ng mga taong yon ang namatay na kambing. Makalipas pa ang 3 araw, dinalaw siya ni B-Boy sa kanyang bahay. Rona, ano ba yung balitang nadali daw ng sigbin yung kambing mo? At binaril mo raw yung sigbin, kaya lang yung kambing yung tinamaan. Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Ganun ba? Totoo pala yung mga ganyan? Kala ko mga kwento-kwento lang. Ako man, B-Boy, di ako naniniwala. Pero totoo rin ba yung balitang bago mangyari yun? Pumunta raw dito si Danteng? Oo. Di ka man sinaktan? Hindi naman. Sabi ko naman sa'yo, mag-iingat ka sa taong yun Huwag kang magtitiwala doon. Siya nga pala, may dala akong dyaryo. Para saan yan? Baka gusto mong mabasa. Habang binabasa ni Rona yung nakalagay sa dyaryo, mangyak-ngiyak na ito dahil meron daw nawawalang mga sundalo. Doon pa naman sa mismong pinagdestinuhan ng asawa niya yung nakalagay sa dyaryo. Nay? Nay? Sino ba yon? Lola, si Tita Rona yun. O bakit? Nahitignan mo to, Nay. Ay naku, hindi ko na mababasa yan. Basahin mo. Ako na nga. Hala, Lola. Meron daw mga sundalong nawawala kasi napaengkwentro daw kahapon. Sa Davao to. Di ba Tita Rona dito nakadestino si Tito Abner? Baka naman hindi siya kasama dyan. Malawak naman ang Davao. Nay, buong Davao ang hawak nila. Naku, ganun ba? Sana okay lang si Abner. Sana nga. Teka, saan mo ba nakuha tong dyaryo na to? Binigay sa akin niya ni B-Boy. Magang-maga nandun sa bahay. Para makasigurado tayo, pumunta tayo ng kampo. Magtanong tayo. Pupunta sana sila ng kampo nung araw na yun. Ang problema, biglang lumakas ang ulan, dahilan kung bakit hindi sila nakarating. Si Rona doon na muna natulog sa bahay ng kanyang inay habang nagpapahupa ito ng nararamdaman. Hindi pa man kasi sigurado kung isa ba si Abner sa nawawala sa mga sundalo, pero ramdam niya yung sakit at para bang meron din siyang pakiramdam nakasama si Abner doon. Kinabukasan, pupunta na sana sila ng kampo nang makasalubong sila ng isang owner-type jeep ng mga militar. Isa doon ay namukaan si Rona, kaya sila hinintuan.
Teka, sandali lang. Di ba ikaw yung asawa ni Abner? Opo. Sir, pupunta po sana kami ng kampo. Mrs., huwag kayo mag-alala. Ginagawa na namin ang lahat para makuha siya. Sir, ano po bang nangyari? Napaengkwentro sila sa mga rebelde sa Davao. Nagtutulong-tulong ng lahat para mahanap sila. Pupunta sana kami sa inyo para sabihin din yun. Nabalitaan na po namin sa mga dyaryo. Ganun ba? Mrs., huwag kayo mapanghihinaan ng loob. Yes, sir. Kinagabihan, dumating doon si Danteng. Hindi malaman kung lasing o sabog. Kasama niya mga tropa niyang mga kapwa niya ganon. Hindi nito nakuha na kumatok sa pintuan. Basta't tinadyakan yon nila Danteng. Eksakto pa namang bagong ligo noon si Rona at tinangka ng mga ito na gahasain si Rona. Pinagtulong-tulungan ng mga lalaki. Hawakan si Rona para ihiga. Hanggang sa tuluyan ng nahubaran ang babae. At doon, naisagawa ni Danteng ang masama nitong balak. Ayaw mo kasing makuha sa santong dasalan. Kaya kinuha na kita sa santong paspasan at sapilitan. Ngayon wala ka nang may pagmamalaki pa sa akin. Nakuha ko na ang gusto ko. Wag na wag tong makakarating kahit na kanino. Ngayong wala asawa mo at hindi mahanap, wala kang ibang sasandalan kaya't papatayin kita. Iyak nang iyak si Rona pagkatapos noon. Nang magbibihis na siya, nakadinig siya ng kaluskos na para bang may kumakamot sa tagiliran ng bahay. Hindi niya yon pinansin kasi akala niya'y mga kasamahan lang yon ni Danteng na naiwan. Mabilis siyang pumasok noon sa CR para maligo. Maya-maya pa, nakakadinig siya ng mahihinang pag-ungol sa likod. At ang pag-ungol na yon ay para bang nabobosesan niya. Abner? Binitbit niya yung flashlight at baril. Umikot siya sa likod at laking gulat niya. Si Abner nga ang naroroon. Nakasuot pa rin ito ng uniforme. Pero wala siyang tama ng baril sa katawan. Ang tanging nakita noon ni Rona. Tastas na uniforme. Tapos may mga dugo. Ano nangyari sa'yo? Mahal, pasok mo ko. Nasa lubong ba sila, Danteng? Hindi. Doon ako nang galing. Ipinasyok siya nito sa loob at doon ikinuwento ni Abner ang nangyari sa kanila. Ayon kay Abner, hindi daw mga tao ang nakalaban nila sa Davao. Sa takot niyang bumalik sa kampo, sinubukan na lang niyang humingi ng tulong sa isang tao para ihatid siya dito. Mabuti na lang ang taong yun. Mabilis lapitan at tiyempong meron itong mababang puso pagdating sa mga militar. Mahal, hindi tao mga yun. Mahal, natatakot ako. Baka hindi na rin ako magtagal. Baka maging katulad ko sila. Ano? Ano maging katulad? Ayon kasi sa taong naghatid doon kay Abner. Dahil sa sugat na tinamo niya sa mga kalaban, marahil pwede rin siyang maging katulad nila. Sino sila? Aswang. Mga aswang sila.
Kinilabutan ng husto noon si Rona. Hindi siya makapaniwalang totoo pala mga aswang. Samantalang ang mismong asawa niya rin ay hindi rin naniniwala pagdating sa ganon. Nang dahil sa nangyari kay Abner, hindi niya masabi-sabi yung kani-kanina lang na panlalapastangan sa kanya ni Danteng. Baka daw kasi dumagdag pa ito sa problema. Agad niyang ginamot ang asawa niya. At nang matalian yung mga sugat, sinabi ni Rona na dadalhin siya sa ospital. Pero wag na raw, dahil baka doon pa ito pag-abutan. Mahal, huwag mo akong dadalhin doon. Kung gusto ko, noon pa sana, nung kasama ko yung taong tumulong sa akin. Mahal, walang dapat na makaalam na nandito ako ha. Hindi ako pwedeng lumantad. Natatakot ako. Baka nasundan ako dito ng mga yun. Nangako naman si Rona na walang makakaalam. Meron naman kasi silang maliit na bukid na sinasaka na siyang pagkukunan nila ng hanap buhay. Kaya kahit na hindi magtrabaho si Abner at lumabas ng bahay, kaya nilang mabuhay. Kinabukasan, mabilis naman nang naging maayos si Abner. Maya-maya pa dumarating na si Biboy. Uy, Rona! O ano na naman? Teka, sikat na araw ah. Ba't nakasarado pa rin yung bintana mo at saka pintuan? Bakit? Wala naman. Bakit ka nagpunta rito? Rona, dalagay ko, patay na si Abner. Ano? Paano mo naman nasabi yun? Parang nararamdaman ko eh. Rona, kung gusto mo, ligawan na kita. Huwag ka nang umasa doon. Patay na yun. Kung di man siya patay, baka gamitin niya lang yung issue na yun para iwan ka. Hoy, umalis ka rito ha. Sa kabila ng sinasabi mo, hindi ko pwedeng pagpalit ang asawa ko. Rona naman. Alam mo ba? Hindi. Dati, nung hindi pa sundalo yan si Abner, ngayon ko pa lang ito sasabihin sa'yo. Kasama ko yan noon, nagkakabarit kami. Ano? Oo, totoo yun. Di ba, si Abner medyo may pera din niya nung araw. Kaya nga nabil tong bukid na to eh. Siya nag-aya sa akin magkabarit. Nakailang babae yan sa bar. Aba, nang hindi mo ako makuha, sinisiraan mo na may asawa ko. Hindi ko lang sinasabi sa'yo noon. Pero ngayon, lahat ng gusto kong sabihin na totoo, masasabi ko na kasi nga ramdam ko, baka patayin na yung asawa mo. Base doon sa narinig ko sa radyo, yung mga nakakalaban daw nila sobrang dami. Naubusan nga raw ng bala yung mga sundalo eh. Kaya yun, naipit sila. Masama niyan. Baka kinain pa sila ng mga yun. Hindi nagustuhan ni Rona ang sinasabi ni Biboy, kaya't nakatikim ito ng kaliwat ka ng suntok. Sige, saktan mo ko. Ayos lang sa akin yun. Ang importante, nasabi ko ito totoo. Huwag ka nang umasa. Patay na yun. Kaparehas mo lang din si Danteng na walang hiya, bastos, rapist. Ano? Ni-rape ka ni Danteng? Nang lalaki ang mata ni Biboy nang sabihin yun. Hindi malaman ni Rona kung ito ba'y nagkaroon ng ideya o baka naman naiinis dahil naunahan siya. Mabilis na umalis noon si Biboy. At pagsapit ng hapon, laking gulat ni Rona nang makita niyang yung mga pinauusokang karne sa kalan ay pinapangas na ni Abner. Bitiw mo ako. Anong ginagawa mo? Gugutom ako eh. Naawa na lang noon si Rona sa asawa, kaya't pinabayaan niya si Abner sa gusto niya hanggang sa naubos nito ang mga nakasabit na karne. Pagkatapos noon kumalma naman na si Abner at mabilis itong nakatulog. Ano bang nangyayari sa'yo, Abner?
Tumutulo pa ang laway ni Abner habang ito'y natutulog. At sa hindi inaasahang pagkakataon, binuksan ni Rona yung bintana para sana magtapon ng upos ng sigarilyo. Ang hindi niya inaasahan, bilog pala ang buwan at tiyempong nasinagan ng buwan si Abner. Napadilat tuloy ang mata nito, tapos pulang-pula at hindi makakilala. Nang makita nito si Rona, tinangka nitong sagpangin ng sariling asawa. Ikaw, ang bango mo. Ano ka ba? Ako to. Tuloy pa rin sa pagtulo ng laway si Abner. Mabuti na lang kahit papaano. Kahit na 2% ay naaalala pa rin niya ang asawa niya. Dahilan kung bakit napigilan nito ang sarili niya sa paglalaway at sa tangkang pagkagat sa leeg ng asawa. Mahal, anong ginawa ko? Nasaktan ba kita? Hindi. Mahal, katulad ko na sila. Hindi maaari. Mahal, kunin mo yung baril. Sige na. Barilin mo na ako, mahal. Hindi, ayoko. Ayoko. Ayaw niyang siya mismo ang papatay sa mahal niyang asawa kasi kahit nasabihing aswang na rin noon si Abner, naroroon pa rin ang pagmamahal niya rito. Sa mga sumunod na gabi, napag-uusapan nilang itali na lang noon ang asawa niya upang kahit ito'y magpalit ng anyo, hindi siya basta makakawala. Bumili rin noon si Rona ng mga packing tape tapos maliliit na tuwalya para itapal sa bunganga ni Abner para hindi ito makalikha ng ingay. Hanggang sa isang gabi, ang rapist na si Danteng at ang mga kasama nito muling bumalik sa kubo ni Rona. At katulad ng dati, hindi man lang nito makuhang kumatok. Tinadyakan yung pintuan pero sa pagkakataon na yun nakalak, kaya't hindi sila basta makapasok sa loob. Rona, buksan mo to! Miss na kita! Umalis ka na, Danteng. Hindi, ba't ako alis? Ngayong nasubukan na kita, hindi na kita titigilan pa. Nung mga oras na yon nakatali si Abner. May busal din ang bibig, pero ang kanyang mga mata at tengay nakakakita at nakakadinig. Nagpumilit sila Danteng na sirain yung pintuan, dahilan kung paano sila nakapasok sa loob. Tama na, Danteng. Ayoko na. Hindi maaari. Nagulat si Danteng dahil dalawa sa mga kasama nito na pumasok sa kwarto'y hindi man lang umimik. Bigla na lang silang nawala na parang bula. Hoy! Nasaan kayo? Asan sabi kayo eh? Pagbukas ni Danteng ng pintuan, tumambad sa kanya ang isang nakakatakot na lalaking nakahubad at tadtad ng balahibo habang nakausli ang matutulis na mga kuko sa kamay at sa paa at walang alinlangan na tinagpas yung ulo ni Danteng gamit ang matulis nitong kuko. Sa pagkakataon na yon, isa sa mga kasamahan ni Danteng ang nakalayo. Nang marinig yon ni Abner na nagtatatakbo, mabilis niya yon hinabol hanggang sa inabutan niya ito sa gitna ng gubat. 3 patay. Nagkalat ang dugo sa loob ng bahay at ang mga bangkay. Maya-maya pa dumarating na si Abner, bit-bit ang patay na kasamahan nila Danteng. Nung mga oras na yon, nasa katinuan pa naman si Abner at alam niya ang gagawin. Kuno mo'y pala. Ibabaong ko sila. Madali ka. Oo.
Bago ibaon ni Abner ang mga patay na katawan nila Danteng, winakwak niya ang tiyan ng mga yun at kinuha ang mga laman loob at nilagay sa 3 timba. Mahal, tayo lang ang makakaalam nito. Gutom na ako. Hindi ko na mapigil pa. Sa harapan mismo ni Rona, kinain ni Abner ang mga laman loob ng mga lalaki. Dahil sa medyo malalim naman ang pagkakahukay, hindi ngayon umaamoy ang mga binaon. Mahal, sabihin mo nga sa akin, wala na ba ako pag-asa? Ganito na ba ako habang buhay? Mahal, humanap naman ako ng paraan para maibalik ka sa dati. Mahal, ilang tao pa papatayin ko? Ayoko rin ito. Natatakot ako. Napapagod din ako. Kung kinakailangan nakamatay ng maging... Huwag mong sabihin yan. Humahanap ako ng paraan. Mahal, sinong maniniwala sa'yo? Sino magtitiwala sa'yo? Pare? Ha? Mga pari ba? Ang mga pare, hindi sila naniniwala sa ganito. Mahal, gusto ko nang matapos ang lahat ng to. Bago pa ako tuluyang mawala sa pag-iisip ko. Bago pa ikaw ang mabiktima ko, mahal. Mahal, kunin mo yung baril. Barilin mo na ako. Sige na. Sige na. Itinututok na ni Abner sa ulo niya yung baril niya. Kalabit na lang noon ni Rona ang inaantay. Umiiyak na noon si Rona. Ayaw niyang wakasan ang buhay ng asawa. Gusto niyang habang buhay itago yun. Gusto niyang habang buhay ilihim yun. Aantay na lang daw noon ni Rona na sabay na silang mamatay. Ano pa hinantay mo? Iputok mo na. Barilin mo na ako, mahal. Hindi. Ayoko. Maya-maya pa, may pumasok na namang tao sa loob at laking gulat nilang mag-asawa dahil hindi man lang nila yun naramdaman. Siya! Siya yung tinutukoy ko! Yan ba? Teka, Mang Ramon, sino yung kasama nyo? Nanginginig ang katawan noon ni Abner. Para bang katakot-takot yung kasama ng matanda. Ayon kay Mang Ramon, siya daw ang tumulong kay Abner para maiuwi ito sa Mindoro. Ano? Nanatiling lihim ang pagiging aswang ni Abner. Tanong ka sa'yo, iha. Ilan ang napatay niya? 4 po. At lahat ng yun, kinain niya laman loob. Ganun ba? Abner naman. Nangako naman ako sa'yo, di ba, nababalikan kita? Sinabi ko naman sa'yo na kontrolin mo ang sarili mo. At darating ako. Hihingi tayo ng tulong. Sige na. Tulungan mo na siya, Kanole. Sa palagay ko, kayang-kaya pa natin to. Dahil sa isang malakas na albularyo ang kaharap ni Abner, meron itong takot at pangamba. Lalo na't kapag humahakbang ang albularyo papalapit sa kanya. Pakawari noon ni Abner para bang hindi niya mapigilan ang pagpapalit ng anyo. Pigilan mo! Pigilan mo, Abner! Itali natin siya. Mabilis nilang pinagtulong-tulungan na itali si Abner. Kasi unti-unti na itong nagbabago. Maya-maya pa tuluyan na nga siyang nagbago. Nang dahil sa pabuka-buka ang bibig nito na parabang nahihirapan sa pagpapalit ng anyo. Hindi nahirapan si Kanole na ipalunok dito yung mga katas ng pinagsama-samang halamang gamot. Yan! Tama yan! Ilulon mo! Nang mailulon na ito ni Abner,
Dito ay unti-unting bumalik ang dati ng anyo. Nang bumalik yung dati niyang anyo, lumabas naman ang mga galit na galit nitong ugat. Pakawari noon ni Rona mamamatay ang asawa niya. Mang Ramon, diyan ka lang. Bakit? Basta diyan ka lang. Narinig kasi ni Kanole na meron tao sa labas. Ha? May kalaban. Hindi tao yon. Sino yun? Malamang, yon yung nangyanggaw sa asawa mo. Naramdaman nun na may gumagamot kay Abner at plano niya tayong pigilan. Si Abner nung mga oras na yon ay para bang mamamatay. Nagkulay berde kasi ang buong katawan nito. Tapos ang matay parang luluha. Lumalaki rin ang tenga at butas ng ilong. Pati na rin ang bunganga. At kapag hinawakan mo ay katawan niya ay para siyang clay. Dahil sa sobrang lambot. Pagkatapos nun bumulagta si Abner. At sumuka ng dugo na kulay itim. Buo-buo ang mga dugo na yon. Hindi lang sa bunganga may lumabas, meron din sa ilong. At sa likod. Nakadinig na lang sila ng malakas na angil. Sa labas ng bahay. Senyales na mukhang nahirapan ang kalaban ni Kanole doon. Kanole, anong nangyari? Sabi ko na nga be, malalaman ng nangyanggaw sa kanya na ginagamot siya. Napakabilis. Galing pa ng Mindanao yan. Nakarating dito agad. Plano nun nakuhanin si Abner at di sila papayag na basta maibalik sa dati si Abner. Pero hindi sila nagtagumpay dahil naunahan natin sila. Tagumpay tayo. Tagumpay. Pagkatapos ng pangyayaring yun, inamin ni Abner sa barangay ang karumal-dumal na pagpatay nito kila Danteng. Sinabi din niya kaya niya lang daw nagawa yun dahil tinangka nitong gahasain ang asawa niya. At ayon din sa pinakawalang statement ni Rona, pangalawang beses na raw yun. Pinanagutan ni Abner ang pagpatay niya sa mga lalaki. Ganun pa man, sa kabutihang palad, nakalabas din siya, makalipas ng ilang dekada. Ang kwentong ito ay pinadala po sa atin ng sender nating si Ate Rona. Sa ngayon po, patay na po si Kuya Abner. At ang sumulat po nito, ang apo ni Ate Rona na siyang nakadiskubre ng ating mamunting channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber account sa mga gustong kumontak po sa akin at sa amin na rin ni Kanole. Maraming salamat po. Good night. Enjoy listening. Mahal,